Nagsisimula ang anime series na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang teenager na lalaki na nagngangalang Yukiteru Amano, karaniwang tinatawag na Yuki, na isang middle school student. Si Yuki ay isang 14 na taong gulang, mahiyain, nangangarap ng gising na nag-iisa na nagmamasid sa buhay at nagsusulat ng mga pangyayari sa kanyang cellphone. Dahil wala siyang mga kaibigan at laging malayo, madalas na kausapin ni Yuki ang kanyang haka-haka na kaibigan, si Deus Ex Machina, ang Diyos ng kalawakan at oras, at ang kanyang katulong na si Murmur. Dahil alam niyang palaging isinusulat ni Yuki ang lahat sa kanyang cellphone, sinabi sa kanya ni Deus na gagawin niyang diary ang kanyang cellphone na maaaring hulaan ang hinaharap. Natawa lang ng bahagya si Yuki na nakarinig nito sa pag-aakalang nagbibiro si Deus, dahil walang sinuman ang makahuhula ng hinaharap. Pinili ni Yuki na huwag pansinin ang mga salita ni Deus dahil sa tingin niya ay isang ordinaryong imaginary friend lang si Deus. Kinaumagahan, nakita ni Yuki na napuno ang kanyang diary para sa araw na iyon, kung saan sinabi nito na ang isang pagpatay ay magaganap sa lungsod ng Sakurami, at ang balita tungkol sa pagpatay ay ipapalabas sa telebisyon. Sinadya niyang huwag pansinin iyon. Ngunit pagkatapos, iniulat ng isang istasyon ng telebisyon ang pagkamatay ng isang babae sa lungsod ng Sakurami na pinaghihinalaang biktima ng pagpatay. Laking gulat ni Yuki dahil nahuhulaan ng kanyang phone diary ang hinaharap, ayon sa sinabi ni Deus Ex Machina. Hindi lang iyon, naging realidad ang iba't ibang pangyayari na nakasulat sa kanyang phone diary, isa na rito ang tungkol sa pagsusulit sa mathematics na bigla ang idinaos at ang answer key. Nang malapit na siyang umuwi, alam ni Yuki na siya ay ibubuli ng kanyang mga kaklase sa likod ng gusali ng paaralan, kumuha ng ibang ruta upang maiwasan ang mga ito at sa wakas ay nakaligtas sa pambubuli. Labis siyang natutuwa dahil mayroon siyang cellphone na maaaring hulaan ang hinaharap, na nagpapadali para sa kanyang buhay. At least, yun ang iniisip niya. Isang araw, nang si Yuki ay gumagawa ng pagsusulit na may nakangiting mukha, hindi niya sinasadyang nakita ang isa sa kanyang mga kaklase, isang batang babae na nagngangalang Yuno Gasai, na matamang nakatingin sa kanya na para bang may alam siya. Sinubukan niyang hindi pansinin, ngunit nang uuwi na sana siya ay may nakita siyang manika sa upuan na inuupuan niya kanina. Nagulat si Yuki dahil kamukhang kamukha ng manika si Murmur, na nagpapahiwatig na alam ng dalaga ang tungkol kay Murmur at Deus Ex Machina. Hindi ito tumigil doon. Lalo siyang nabigla nang may nakasulat na bagong entry sa kanyang phone diary na binanggit ang dead end, na nagpapahiwatig na malapit nang mamatay ang may-ari ng cellphone. Nagulat si Yuki sa appearance ni Yuno, na ang ekspresyon ay medyo nakakatakot, na para bang gusto niya itong patayin. Dahil nakuha niya ang dead end entry sa kanyang cellphone, naisip ni Yuki na papatayin siya nito, kaya nagmadali siyang tumakas. Gayunpaman, nahuli niya siya, na pumasok sa elevator at ipinahayag kay Yuki na mayroon din siyang cellphone na maaaring mahulaan ang hinaharap. Laking gulat ni Yuki nang malaman na si Yuno ay isa ring future diary cellphone owner tulad niya. Pero ang mas ikinagulat niya ay bigla siyang hinalikan ni Yuno. Sinadya niya itong gawin para mabawasan ang takot nito at para rin maalis ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang isang cellphone na maaaring hulaan ang hinaharap ni Yuki, kabaligtaran sa kanyang cellphone, na hinuhulaan ang hinaharap ng may-ari. Matagal na talagang mahal ni Yuno si Yuki. Bago niya makuha ang hinaharap na diary tungkol kay Yuki mula kay Deus Ex Machina, palagi niyang isinulat ang lahat tungkol sa kanya sa kanyang tala-arawan sa cellphone. Higit pa rito, ipinaliwanag niya na ang mga abiso tungkol sa kinabukasan ni Yuki na natanggap niya ay mas mabilis kaysa sa mga natanggap sa cellphone ni Yuki. Sinabi ni Yuno na may planong patayin si Yuki pagdating niya sa ika-14 na palapag. Sa makatuwid, iminumungkahi niya na pumunta sila sa bubong ng gusali upang labanan ang taong papatay sa kanya. Pagdating doon, gumawa sila ng plano para talunin ang tao. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki sa bubong ng gusali na may dalang machete para patayin si Yuki. Ang lalaki pala ay may-ari ng future diary, tulad ni Yuki at Yuno. Nang tulungan ni Yuno si Yuki sa pamamagitan ng pag-abala sa lalaki, ginamit niya ang kanyang kakayahang bumaril ng dart sa cellphone, na naging dahilan upang mawala siya sa isang vortex. Nang makita ito, sa wakas ay nalaman nilang kapag nawala o nasira ang cellphone ng future diary, mamamatay at mawawala na lang ang may-ari. Nagsimulang mag-alala si Yuki tungkol sa future diary na cellphone na mayroon siya at pagkatapos ay tinanong si Deus Ex Machina tungkol sa tunay na layunin ng pagbibigay ni Deus ng future diary sa kanyang sarili, si Yuno, at ang lalaking gustong pumatay sa kanya. Sa halip na magpaliwanag, iniimbitahan siya ni Deus sa isang pulong ng mga may hawak ng future diary na lumalabas na 12 tao, kasama sina Yuki at Yuno. Ipinaliwanag ni Deus na sasali sila sa isang survival game kung saan kailangan nilang lahat na magpatayan para makuha ang karapatang humalili sa kanya bilang God of Time and Space. Matapos malaman na nagawa niyang patayin ang isa sa mga future diary holders, na naging isang serial killer, ang natitirang future diary holders ay tila humanga sa kanya at excited na patayin siya. Hindi lamang iyon, ngunit dahil itinuturing ni Deus na personal na paborito si Yuki upang manalo sa laro, pangunahing tina-target si Yuki ng iba pang mga may hawak ng future diary.
Sa kabilang banda, gusto ni Yuki, ang first future diary holder, na mamuhay ng simple at mapayapang buhay. Sa halip, nabigla siya at nadidismaya nang nalaman niyang nahuli siya sa isang nakamamatay na laro, kung saan ang lahat ng kalahok ay tumatarget ng kanyang buhay. Simula noon, nabuhay si Yuki ng kanyang mga araw na puno ng takot at pagkabalisa. At saka, hindi kilala ni Yuki ang future diary holders maliban kay Yuno, ang kanyang kaklase. Sa school, nilapitan niya si Yuno at sinabing may gusto siyang pag-usapan. Pero nagsimula na raw ang gym class, kaya nagmadali siyang pumunta sa locker room para magpalit ng damit. Matapos ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nagtungo sa locker room, si Yuki, na nasa klase pa, ay biglang nilapitan ng isang batang babae na nagngangalang Minan Ryo, na siya pala ang 9th future diary holder at binalak na patayin si Yuki. Samantala, si Yuno, na nakatanggap ng abiso sa hinaharap tungkol sa kanya, ay agad na bumalik sa klase at dumating sa tamang oras bago siya atakihin ni Ryo. Sinubukan ni Yuno na salakayin si Ryo, ngunit nagawa niyang makatakas mula roon. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ryo ang kanyang balak na patayin si Yuki. Naghanda pa siya ng ilang bomba na itinanong niya sa buong paaralan, na sabay-sabay niyang pinasabog, umaasang mamamatay siya sa mga pagsabog. Buti na lang at nakaligtas si Yuki dahil lagi siyang pinoprotektahan ni Yuno. Dahil alam niyang lagi niya itong paprotektahan, plano niyang samantalahin ito para makaligtas sa future diary holders na gustong pumatay sa kanya. Pagkatapos, hinalikan niya si Yuno para pakalmayan siya. Sa pamamagitan ng kanyang future diary, malalaman ni Ryo na buhay pa si Yuki, kaya agad siyang nagsagawa ng isa pang plano para patayin siya. Nagbanta si Ryo na papatayin ang lahat sa pamamagitan ng pagsira sa gusali ng paaralan kung hindi nila dadalhin si Yuki sa harap niya sa loob ng nakatakdang-takdang oras. Nang marinig ito, agad na sinunggaban ng ilang estudyante si Yuki at pinatumba bago tuluyang dinala sa harapan ni Ryo. Nang makita ito, nagalit si Yuno at sadyang tumakbo sa koridor para i-activate ang bombang itinakda ni Ryo, na ikinamatay ng kanyang mga kaskwela dahil sa pagsabog. Kasabay nito, dumating ang isang kapitan ng pulis na nagngangalang Kigo Kuruso at sinubukang pigilan si Ryo. Inihayag niya kay Yuki na siya ang 4th future diary holder na nagmamay-ari ng Crime Investigation Future Diary, na nagbibigay sa kanya ng mga detalye ng mga krimen na mangyayari sa loob ng susunod na 70 araw. Gayunpaman, hindi nito mahuhulaan ang hinaharap ng isang pagsisiyasat ng isang tao maliban sa kanyang sarili. Hindi tulad ni Ryo, si Kigo ay tila walang intensyon na patayin si Yuki at sa halip ay binibigyan siya ng pagkakataong talunin si Ryo sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang cellphone habang siya ay nahuli sa biglaang pag-atake ni Yuno. Sumugod si Yuki at sinubukang wasakin ang cellphone ni Ryo gamit ang dart, ngunit nagawa niyang iwasan ito kahit makapinsala sa mata ang dart. Si Ryo, na may escape future diary, ay nagpa siya na tumakas nang malaman niyang nabigo ang kanyang planong patayin si Yuki. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nag-alok si Kigo na makipagtulungan kina Yuki at Yuno para itigil ang nakamamatay na larong dinisenyo ni Deus Ex Machina, at nagkasundo ang dalawa na magtulungan. Kinabukasan, pinuntahan nila si Kigo sa kanyang opisina, kung saan hiniling niya sa kanila na magtulungan upang alisan ng cover ang mga pagkakakilanlan ng iba pang future diary holders. Sinabi sa kanila ni Kigo ang tungkol kay Ryo, na malamang na maglunsad ng isa pang pag-atake upang patayin si Yuki sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, plano ni Kigo na hulihin si Ryo sa pamamagitan ng paggamit kay Yuki at Yuno bilang bitag para maakit ang kanyang atensyon para makaalis sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang palaruan, ngunit hanggang hating gabi ay hindi pinapakita ni Ryo ang kanyang kinaroroonan. Ilang sandali pa ay umuwi na sila. Sa daan, inanyayahan ni Yuno si Yuki na dumaan sa kanyang bahay, at tinanggap niya ito. Nakikita niyang kakaiba ito dahil madilim sa bahay nito, kaya kailangan niyang umasa sa flashlight sa kanyang cellphone upang ilawan ang daan kapag sinubukan niyang hanapin ang banyo sa bahay. Gayunpaman, huminto ang kanyang mga hakbang nang makakita siya ng isang pinto na mukhang kakaiba. Nagbaka sakali siyang buksan ang pinto at laking gulat niya nang matagpuan niya ang tatlong naaagnas na bangkay sa silid sa likod ng pinto. Bigla siyang nakaramdam ng takot at agad na tumakbo palayo sa bahay ni Yuno nang hindi niya nalalaman. Gayunpaman, nang sa wakas ay dumating siya sa kanyang bahay, nakita niya si Yuno na nasa pintuan na niya. Dahil doon, sinubukan ni Yuki na tawagan si Kigo para sabihin ang tungkol sa mga bangkay. Ngunit si Yuno, na may Yukitero Diary na maaaring sumubaybay sa lahat ng kanyang mga aktibidad, ay maaaring malaman na sinusubukan niyang tawagan si Kigo at pagkatapos ay nagtanong kung bakit siya tumawag sa pulis. Kasabay nito, si Ryo, na nagtangkang tumakas sa mga pulis na nagpapatrol, ay mukhang pagod na pagod dahil nanghina siya dahil sa kanyang matinding pinsala. Pagkatapos nito, binisita siya ng isang misteryosong lalaki na nag-aalok na iligtas siya at dinala siya sa isang kubo sa kakahuyan. Pagkatapos ay ipinahayag ng lalaki ang kanyang sarili bilang ang ika-12 future diary holder na pinangalan ng Yamatsu Hirasaka, na naging bulag at umaasa sa isang tape recorder upang mahulaan ang hinaharap.
Ang kanyang tape recorder, na tinatawag na Justice Diary, ay maaaring sabihin sa kanya kung ano ang mga masasamang gawain na mangyayari sa hinaharap, na mula sa karaniwang kriminal tulad ng pagpaplano ng pagpatay hanggang sa walang katuturan tulad ng pagkakalat. Higit pa rito, ang kanyang tala-arawan ay maaaring magpa-hypnotize ng mga tao sa pamamagitan ng pagkalito sa kanila. Nang malaman na si Ryo ay isang future diary holder tulad niya, si Yamatsu ay nagdodroga at pinahirapan siya para makakuha ng impormasyon sa iba pang future diary holders. Kinaumagahan, pumunta si Kigo sa bahay ni Yuki dahil nakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Ryo, na sinasabing nahuli ng kultong Amakata. Nang makita ang pagdating ni Kigo, sinubukan ni Yuki na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga bangkay sa bahay ni Yuno, ngunit hindi niya masabi sa kanya, sa takot na malaman ni Yuno sa pamamagitan ng kanyang tala-arawan. Tsaka nakasakay na si Yuno sa kotse ni Kigo dahil pupunta silang tatlo sa Amakata Cult's quarter. Sa pagdating, agad silang hiniling na harapin ang pinuno ng kultong Amakata, isang batang babae na nagngangalang Tsubaki Kasagano, na naging 6th future diary holder, na may mahinang paningin, na hindi nakakakita ng higit sa ilang metro. Si Tsubaki ay mayroong clairvoyance diary, na nagpapahintulot sa kanya na basahin kung ano ang nakikita ng kanyang mga tagasunod dahil natatakot siya sa mga traidor mula sa loob. Ang kanyang mga magulang talaga ang nagtatag ng kultong Amakata at sinabi sa kanilang mga tagasunod na mayroon siyang kapangyarihan ng clairvoyance. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nagbago ng husto nang ang isang mataas na ranggo na miyembro ng kulto na nagngangalang Funatsu ay pumatay sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang sasakyan gamit ang isang improvised na bomba. Kinuha ni Funatsu ang kulto kasama si Tsubaki bilang figurehead at nagutos na ang mga kulto ay dapat linisin ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanilang mga pagnanasa kay Tsubaki. Sinadya ni Tsubaki na bitagin si Yuki at ang kanyang mga kaibigan dahil nakatanggap siya ng dead-end message na nagpapahiwatig na malapit na siyang mamatay. Kahit na ang tumatarget sa kanyang buhay ay si Yamatsu talaga. Dahil alam niyang nakaligtas si Yuki sa pagtatangkang pagpatay ng ibang future holders, hiniling ni Tsubaki sa kanya na samahan siya sa isang gabi dahil hinuhulaan siyang mamamatay sa lalong madaling panahon. Bilang kapalit, ibibigay ni Tsubaki si Ryo, na kasalukuyang nakakulong sa underground na bilangguan sa dambana. Nang marinig iyon, labis na nairita si Yuno, lalo na nang pumayag si Yuki na gumugol ng oras kasama si Tsubaki upang iligtas siya mula sa kamatayan. Gayunpaman, biglang sumiklab ang apoy sa lugar na iyon, at mas naging mapanganib ang sitwasyon ng magpatayan ng mga kulto, nagawa pala ni Yamatsu, na nakapag-hypnotize ng iba gamit ang kanyang tape recorder. Sa panahon ng kaguluhan, sinubukan ni Yuki na iligtas si Tsubaki, ngunit pinagbawalan siya ni Yuno at hiniling sa kanya na mabilis na makatakas mula sa lugar. Agad namang tinanggihan ni Yuki ang hiling ni Yuno. Sa halip ay tinawag niya itong baliw na babae. Sa kabilang banda, sinubukan ni Kigo na patayin ang apoy sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pag-activate ng automatic fire extinguisher. Samantala, si Yuno, na nag-iisip na na-brainwash ni Tsubaki si Yuki at sinusubukang agawin siya mula sa kanya, pagkatapos ay sinubukang patayin si Tsubaki. Ngunit pagkatapos, isang abiso ang lumitaw sa cellphone ni Yuki at binasa ang dead end, na nagpapahiwatig na malapit na siyang mamatay doon. Si Yuno, na alam na darating si Yamatsu upang patayin si Yuki, ay nagsimulang umatake sa mga kulto na sumusubok na pigilan siya sa pagliligtas kay Yuki, na nagpumilit na kunin si Tsubaki kasama niya. Nang halos marating na nila ang pangunahing tarangkahan ng dambana, pinigilan ni Tsubaki ang kanyang mga hakbang, pagkatapos ay hiniling si Yuki na manatili at humarap kay Yamatsu nang magkasama upang talunin siya. Nang marinig ito, sinubukan ni Yuno na kumbonsihin si Yuki na iligtas ang sarili sa halip na manatili at mapatay siya. Sa gitna ng debate sa pagitan ng dalawang babae, si Yuki ay nakatanggap ng tawag mula kay Kigo, na namamahala upang mahanap ang kinaroroonan ni Ryo at ipaalam sa kanya ang tungkol kay Yamatsu, na sinubukang patayin si Tsubaki gamit ang bomba ni Ryo. Kasabay nito, lumitaw si Yamatsu na nakasuot ng kakaibang costume na may 4 na nakahypnotize na miyembro ng kulto na nakadamit tulad niya, pagkatapos ay sinalakay sila ng sabay-sabay. Nang malaman na si Yamatsu ay bulag, nagawa ni Yuno na sabihin sa kanya bukod sa iba at patayin siya. Nakapagtataka, pinlano ni Tsubaki ang lahat ng ito dahil ang tunay niyang layunin ay patayin ang mga may hawak ng future diary, kasama sina Yuki at Yuno. Dahil pinatay ni Yuno si Yamatsu, inutusan ni Tsubaki ang kanyang mga tagasunod na arestuhin sila. Dahil alam niyang mahal ni Yuno si Yuki, hinalikan siya ni Tsubaki sa harap mismo ni Yuno. Bigla siyang nagalit at pinatay ang mga kulto na nagtangkang hulihin siya, kahit na naputol niya ang kanang kamay ni Tsubaki gamit ang palako. Dahil pagod na pagod ang pakiramdam niya at iniisip na hindi na niya mapoprotektahan pa si Yuki, pinakiusapan siya ni Yuno na agad na tumakas mula sa lugar na iyon habang iniiwan ang cellphone niya kay Yuki para maging kapaki-pakinabang pa rin itong protektahan siya. Si Yuno, na pagod, ay nahuli ng mga kulto, habang sinusubukan ni Yuki na tumakas mula sa mga kulto na sinusubukang patayin siya sa utos ni Tsubaki.
Dahil alam niyang hindi siya basta-basta aalis at nagtatago pa rin sa lugar, ibinalita ni Tsubaki sa loudspeaker na uutusan niya ang kanyang mga tagasunod na labagin si Yuno kung hindi siya pupuntahan ni Yuki sa lalong madaling panahon. Matapos marinig ang anunsyo, si Yuki, na nagtatago sa isang lugar, ay tila nalilito kung ano ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang lahat ng diary entry sa cellphone ni Yuno tungkol sa kanya, agad niyang napagtanto na noon pa man ay mahal na siya nito at gagawin ang lahat para protektahan siya, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay. Ilang sandali pa, nagmadaling pumunta si Yuki sa kinaroroonan ni Tsubaki at dumating sa tamang oras bago hinaras ng kanyang mga tagasunod si Yuno. Pagkatapos ay ibinato niya ang isang bola sa kisame upang maabala ang lahat habang siya ay nagmamadaling lumapit kay Tsubaki at bumaril ng isang dart sa kanyang future diary, na nap-unit ito, na naging sanhi ng kanyang kamatayan at nawala sa isang puyo ng tubig. Umiiyak si Yuno at gumaan ang pakiramdam na napagdesisyonan ni Yuki na bumalik para iligtas siya. Matapos ang lahat ng pangyayaring iyon, sa wakas ay nailigtas sila ni Kigo at ng mga pulis, kung saan tila nagpa siya itong palayain si Ryo. Bilang kapalit, hiniling sa kanya ni Kigo na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga may hawak ng future diary. Pagkalipas ng ilang araw, nakita si Yuki sa airport para sunduin ang kanyang ina, si Rhea Amano, na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang video game programmer. Sa kabilang banda, si Yuno, na nakakaalam ng pagdating ni Rhea sa pamamagitan ng kanyang future diary, ay sumugod sa bahay ni Yuki at pumasok sa pamamagitan ng pagsira sa bintana. Naisip ni Yuki at ng kanyang ina, na sa wakas ay dumating sa bahay, na may nagnanakaw sa kanilang bahay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na ang naging sanhi ng pagkabasag ng salamin sa bintana ay walang iba kundi si Yuno, na pumasok sa kanyang bahay. Dahil doon ay pilit niyang itinatago ang presensya ni Yuno sa kanyang bahay dahil ayaw niyang hindi maintindihan ng kanyang ina ang pagkakaroon ng isang babae sa kanilang bahay. Ngunit sa huli, alam ni Rhea ang tungkol sa kinaroroonan ni Yuno at, nakakagulat, tinanggap siya sa kanilang bahay. Pinayagan ni Rhea si Yuno na manatili sa kanyang bahay at naghanda pa ng kama para sa kanya sa silid ni Yuki. Noong gabing iyon, sinubukang ipikit ni Yuki ang kanyang mga mata, ngunit ang presensya ni Yuno sa kanyang silid ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Lalong-lalo na pagkatapos niyang sabihin ng lantaran na gusto niyang makipag-date sa kanya. Sa kabilang banda, balak ni Yuno na patayin ang ina ni Yuki kung balak nitong ilayo ito sa kanyang tabi. Ngunit dahil malugod na tinanggap ni Rhea ang kanyang presensya, ipinares pa nga siya kay Yuki, sa wakas ay sumuko na siya sa pagpatay kay Rhea. Kinabukasan, ipinakilala ni Rhea ang isang 5 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Ryusuke Haoju, na ang mga magulang ay pinatay sa insidente ng kulto sa Amakata. Nagpasya siyang alagaan siya sandali. Tila nagkukumpulan ang lahat sa sala nang makitang may ginagawa si Ryusuke sa papel. Balak niyang ipakita kay Yuno ang kanyang mga likha at tumakbo patungo sa kanya na may dalang gunting. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok si Ryusuke sa carpet at nahulog sa mga braso ni Yuno, habang ang dulo ng gunting ay nakaturo sa kanyang dibdib. Mukha namang nagulat si Yuki sa pag-aakalang tinamaan siya ng matalim na gunting. Gayunpaman, si Yuno, na inaasahan na ito, ay gumagamit ng unan upang hindi siya masaktan ng gunting. Humingi ng paumanhin si Ryusuke kay Yuno, pagkatapos ay pumunta sa banyo, kung saan kinuha niya ang kanyang coloring book na maaaring hulaan ang hinaharap. Si Ryusuke pala ang 5th future diary holder na mayroong hypervision diary, isang coloring book na nagbibigay ng maliit na buod ng mga aktibidad na maaari niyang gawin para sa araw na iyon. Gayunpaman, ang kanyang tala-arawan ay nagpapakita lamang ng 3 mga entry para sa araw na umaga, tanghali, at gabi. Sa kabila ng limitasyong ito, mayroon si Ryusuke ng lahat ng 3 mga entry ng sabay-sabay, na nagbibigay daan sa kanya ng sapat na oras upang maingat na iplano ang kanyang susunod na pagkilos at nasa tamang lugar at oras. Bagamat mukha siyang inosenteng bata, talagang napakatalino niya at may malademonyong pag-iisip. Kung saan balak niyang patayin sina Yuki at Yuno, na kilala niya bilang may hawak ng future diary, tulad niya. Desperado pa nga si Ryusuke na gumawa ng iba't ibang paraan para patayin sina Yuki at Yuno at sinubukang itago ang aksyong pagpatay bilang isang aksidente lamang. Bagamat hindi niya napagtanto na si Ryusuke ay ang future diary holder na may balak na patayin siya, alam na ni Yuno ang lahat at sinusubukan siyang protektahan. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay nalaman ni Yuki na si Ryusuke ay isang future diary holder pagkatapos niyang makita ang isang abiso na si Yuno ay mamamatay mula sa pagkakakuryente. Sinugod ni Yuki si Yuno sa banyo at nagawa niyang pigilan si Ryusuke na subukang patayin siya sa pamamagitan ng pagpasok ng cable ng kuryente sa bathtub. Dahil alam na niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Ryusuke, lantarang sinabi ni Yuno na papatayin siya nito. Gayunpaman, ipinagbabawal niya si Yuno na saktan si Ryusuke at iminumungkahi na alisin nila si Ryusuke sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang future diary. Ang paghahanap ng future diary ni Ryusuke ay hindi kasing dali ng inaakala dahil siya ay isang matalinong bata. Dahil sa inis, balak siyang patayin ni Yuno gamit ang martilyo kapag wala si Yuki sa bahay. Ngunit sa halip ay hindi niya sinasadyang natamaan ng martilyo si Rhea,
na naging dahilan upang siya ay mawala ng malay. Agad niyang tinulungan si Rhea at humingi ng tawad kay Yuki sa pananakit ng kanyang ina. Ngunit hindi ito pinansin ni Yuki, at pinatawad si Yuno, pagkatapos ay hiniling sa kanya na mag-focus pa sa paghahanap ng future diary ni Risyuk. Pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang mga iniisip at sa wakas ay nalaman niyang ipinadala ni Risyuk ang kanyang future diary sa post office na may layunin ng address ng tahanan ni Yuki. Kasabay nito, si Yuki, na nakarinig na may delivery sa kanyang pintuan upang maghatid ng isang pakete, ay nagmamadaling pumunta sa pinto at kinuha ang pakete na kukunin na sana ni Risyuk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang package ay hindi ang future diary ni Risyuk kundi isang makamandag na gas na agad na nawala ng malay kay Yuki. Nang makitang nakahiga si Yuki na walang magawa, sinugod siya ni Yuno sa palikuran upang iligtas dahil nagsimulang kumalat ang nakal-alasong gas sa buong silid sa bahay. Nakasuot ng gas mask, nilapitan siya ni Risyuk at sinabi sa kanya na mayroon siyang antidote at ibibigay ito kay Yuno kung handa itong makipaglaro sa kanya. Upang mailigtas si Yuki, agad na tinanggap ni Yuno ang alok ni Risyuk at nagsimulang hanapin ang kanyang kinaroroonan habang tinatakpan ang kanyang bibig at ilong upang hindi malanghap ang nakal-alasong gas. Sa wakas ay nahanap na ni Yuno kung saan siya naghihintay sa taas ng hagdan. Gayunpaman, nang siya ay umakyat sa hagdan, binabasa niya ang hagdan at umaagos ang mga electric currents, dahilan upang siya ay makuryente at malata. Pagkatapos nito, nilapitan ni Risyuk si Yuno at sinubukang patayin ito sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng cyanide poison. Ngunit pagkatapos, biglang sumulpot si Yuki at agad siyang pinaputukan ng dart dahilan para mahulog siya. Sinubukan ni Yuki na iligtas si Yuno sa pamamagitan ng pagbibigay ng CPR, ngunit siya ay masyadong mahina sa epekto ng poison gas, kaya sa halip ay nahimatay siya. Si Yuno, na ayaw na mawalan ng kabuluhan ang mga pagsisikap ni Yuki, pagkatapos ay sinubukan niyang bumangon hanggang sa wakas ay nagawa niyang saksakin si Risyuk at ang kanyang future diary, na agad na nag-aalis ng pag-iral ng bata. Pagkatapos ay kinuha niya ang antidote at sinubukang iturok ito kay Yuki. Gayunpaman, dahil sa pagod si Yuno, nahimatay siya bago niya maipasok ang antidote sa katawan ni Yuki. Nakapagtataka, dumating si Ryo sa bahay ni Yuki matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Kigo. Sa halip na patayin sina Yuki at Yuno, pinili ni Ryo na iligtas silang dalawa. Si Yuki, na nagising, ay nagkaroon ng oras upang makita ang pagdating ni Ryo, na nagliligtas sa kanya at kay Yuno. Habang papalayo si Ryo, sinabi niya na dapat patayin ni Yuki si Yuno sa lalong madaling panahon bago siya maging kanyang pinakamasamang kaaway. Matapos ang insidenteng iyon, isinugod si Rhea sa ospital para sa masinsinang paggamot. Binigyan siya ni Kigo ng maling impormasyon tungkol sa insidente ng pagnanakaw na naganap sa kanyang bahay, kung saan kinidnap si Risyuk sa insidente. Samantala, si Deus Ex Machina ay nagsagawa ng isa pang pagpupulong na dinaluhan ng future diary holders upang ipahayag ang mga may hawak ng tala-arawan na namatay. Sa kalagitnaan ng pulong, ang 10th future diary holder, isang lalaking nagngangalang Karyuudo Tsukishima, ay nakiusap kay Deus na ilipat ang pagmamay-ari ng kanyang future diary sa ibang tao, at pumayag si Deus. Pagkalipas ng 2 linggo, mukhang lumipat sina Yuki at Yuno sa isang bagong paaralan, ngunit hindi sila magkaklase. Pumasok siya sa kanyang klase at laking gulat niya nang malaman na kaklase niya si Oji Kasaka, ang dati niyang kaklase na nang-aabuso sa kanya noon at isa rin sa mga estudyanteng nagbigay sa kanya kay Ryo nang siya ay gumawa ng kanyang terorista sa paaralan noong nakaraan. Sinubukan ni Kasaka na ipahiya si Yuki sa harap ng kanilang mga kaklase. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng isang masayahing babae na nagngangalang Hanata Hino, inanyayahan siyang makipagkaibigan sa kanya, at ipinakilala si Yuki sa kanyang matalik na kaibigan, si Maunun Osaka. Kahit na hindi sinasadyang napahiya ni Yuki si Hanata sa harap ng kanilang mga kaklase, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob dito. Pag-uwi niya mula sa paaralan, si Yuno ay nagulat kay Yuki, na nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa kanyang unang araw sa paaralan, na isang pambihirang sandali dahil siya ay isang mahiyain at mapagmalasakit na tao. Sa katunayan, naging pamilyar si Yuki kina Hanata at Mao, kasama na si Kasaka, na nang-aapi sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Hanata ang kanyang mga kaibigan na bisitahin ang isang lugar na may magandang tanawin ng buong lungsod. Kahit na mukhang masaya si Yuki dahil marami na siyang bagong kaibigan, lumalayo si Yuno sa kanila dahil lagi itong nagseselos kapag may kasamang ibang tao si Yuki lalo na sa ibang babae. Habang ninanamnam ang tanawin, biglang tinungo ni Hanata ang kagubatan na hindi kalayuan doon. Kasabay nito, nakatanggap si Yuki ng abiso tungkol sa pag-atake kay Hanata. Nagmadali silang hanapin siya at nagulat sila nang makita ang kanyang braso at katawan sa kagubatan. Bago pa nila kumpirmahin ang totoong nangyari kay Hanata, isang binatang nagngangalang Aro Akis ang lumitaw doon. Pinaalis niya ang mga ito dahil hinabol sila ng kawon ng mga ligaw na aso. Si Akis, ang kaklase ni Yuki sa kanyang bagong paaralan, ay dinala sila sa isang observation tower sa malapit upang sumilong sa mga pag-atake ng mga ligaw na aso. Pagdating doon, pinaghihinalaan ni Yuno ang 4 na kaklase ni Yuki, isa sa kanila ay maaring may hawak ng future diary na kayang kontrolin ang grupo ng mga ligaw na aso.
Naglagay ng mas malaking hinala si Yuno kay Akis, na biglang sumulpot at dinala sila sa lugar na yon. Bago pa maipaliwanag ni Akis ang anuman, isang kawon ng mga ligaw na aso ang tila sumusubok na pumasok sa mga pinto at bintana, kaya sinubukan nilang pigilan ito. Dumating ang gabi, at tuluyang umalis ang kawon ng mga ligaw na aso sa observation tower kung saan sila naroroon. Nang mapagtantong nakadikit na si Yuki sa kanyang cellphone, nilapitan siya ni Mao, at sa hindi inaasahang pagkakataon, tinutukan niya agad ng kutsilyo ang leeg nito at hinawakan ang kanyang cellphone. Inabot ni Mao ang cellphone ni Yuki kay Hanata na buhay pa at maayos. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hanata kay Yuki at sa kanyang mga kasama na siya ang future diary holder. Siya pala ang anak ni Karyudo Tsukishima, ang 10th future diary holder, na nagpasya na ilipat ang pagmamay-ari ng kanyang magiging diary sa kanyang anak na babae, si Hanata. Si Tsukishima ay mayroong breeder's diary, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang kanyang mga aso na atakehin ang kanyang mga kaaway gamit ang kanyang cellphone sa pamamagitan ng voice command. Gayunpaman, ang kawalan ay ang mas maraming aso na kinokontrol ng gumagamit, mas malaking konsentrasyon ang kinakailangan upang utusan ang lahat ng mga ito, na nag-iiwan sa gumagamit na mahina. Dahil hindi dumalo sina Yuki at Yuno sa pagpupulong, hindi nila alam na inilipat ni Tsukishima ang pagmamay-ari ng kanyang tala-arawan kay Hanata, na inihayag na ang kanyang tunay na target ay si Akis. Nagmamanipula si Tsukishima para patayin si Akis dahil isa siyang future diary holder at pinaghihinalaan niya si Tsukishima bilang mastermind sa likod ng mga sunod-sunod na pagpatay. Alam na siya ang target ng assassination, mukhang relaxed si Akis at hinamon si Hanata na hulaan kung saang kamay siya nagtago ng barya, kasama ang kanyang cellphone bilang forfeit. Sinabi niya na dapat palayain ni Hanata si Yuki kung matalo siya sa laro, na tinatanggap niya. Bagamat ginagamit ang random diary ni Yuki, na maaaring hulaan ang kinabukasan ng mga taong nakapaligid sa kanya, hindi mahuhulaan ang tama ni Hanata, kaya sa wakas ay natalo siya. Ayon sa kasunduan, pinakawalan ni Hanata si Yuki ngunit hindi ibinalik ang kanyang future diary. Napagtatanto na may mali, inatake ni Yuno si Akis, nagawang pabagsakin siya, at nalaman na hindi siya future diary holder. Gayunpaman, si Akis ay may pisikal na lakas na sapat na malakas upang ibalik ang mga bagay at madaling mapabagsak siya. Di nagtagal pagkatapos, sinubukan ni Akis na kumbonsihin si Yuno na magtiwala sa kanya sa susunod na laro, kung saan nakuha niya ang pagkakataon upang hulaan kung saan itinago ni Hanata ang barya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinagkatiwala ni Yuno ang lahat sa kanya, na maaaring hulaan ng tama ang posisyon ng barya, kaya hiniling ni Akis kay Hanata na ibalik ang cellphone ni Yuki. Gayunpaman, sinubukan ni Mao na basagin ang telepono ni Yuki, kaya tumakbo si Yuno patungo sa kanya at sinaksak siya. Nang malapit nang umalis si Yuki at ang kanyang mga kasama, ginamit ni Hanata ang kanyang future diary para ipatawag ang isang grupo ng mga asong gala at inutusan itong habulin sila. Nagtataka pa rin kung bakit ginawa ni Hanata ang lahat ng ito. Nagpasya si Yuki na bumalik at subukang kumbansihin siyang huwag patayin ang mga ito dahil sigurado siyang isa siyang mabuting babae. Habang naging pain sina Akis at Kisaka para hindi mahabol ng mga ligaw na aso si Yuki, mabilis na tumakbo si Yuno at inunahan siyang makarating muna sa kinaroroonan ni Hanata. Pagdating doon, pinagbantaan ni Yuno si Hanata gamit ang isang kutsilyo at inihanda na hiwain ang kanyang lalamunan. Sa kabilang banda, dahil nagawa ni Yuno na ma-corner si Hanata, ang mga ligaw na aso ay tumigil sa paghabol kina Akis at Kisaka, kaya napagpasyahan nilang sundan si Yuki sa observation tower. Samantala, si Yuki, na nakakita kay Yuno na papatayin si Hanata, ay agad na sumugod upang pigilan siya at sinubukan siyang kumbonsihin na si Hanata ay talagang isang mabuting tao. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Yuno kung mabuting tao si Hanata dahil ayon sa kanya, may potensyal si Hanata na agawin sa kanya si Yuki, kaya papatayin niya si Hanata o sino mang magtangkang kunin ito sa kanyang tabi. Nang marinig iyon, napilitan si Yuki na ideklara si Yuno bilang kanyang kasintahan upang mapalaya niya si Hanata. Ang pamamaraang ito ay gumagana dahil si Yuno, na namumula sa kahihiyan sa kanyang pahayag, ay agad na pinalaya si Hanata. Pagkatapos nito, si Tsukishima, na sinusubaybayan ang lahat ng kanilang mga paggalaw sa pamamagitan ng isang aparato na nakakabit sa isa sa kanyang mga aso, ay nakipag-usap kay Hanata at sa iba pa sa pamamagitan ng loudspeaker sa device, kung saan ipinahayag niya na ang mga aksyon ni Hanata ay bahagi ng kanyang plano. Humingi ng paumanhin si Hanata sa kanyang ama sa hindi pagtupad sa kanyang trabaho, ngunit hayagang tinatawanan ng kanyang ama ang kanyang kawalang muwang. Pinuna ni Tsukishima ang kanyang kawalang muwang ngunit sinabi sa kanya na huwag maging masamang tao tulad niya. Ipinaalam niya kay Yuki na mag-ingat sa mga may-ari ng tala-arawan na mabait ngunit maaari ding maging mapanlinlang, at nalaman na si Kigo ay nakatayo sa likod ni Tsukishima, na natuntun siya gamit ang kanyang sariling tala-arawan. Kinilala niya si Kigo bilang isa sa mabubuting tao na binanggit niya, at bigla siyang binaril sa likod ng ulo ni Kigo, ang kanyang kamatayan ay narinig ni Yuki at Hanata. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Akis kina Yuki at Yuno ang tungkol sa isang lokasyon kung saan maaari silang magpanggap na kasal, at nakasuot pa ng magagandang damit. Nang marinig niya ito, natuwa siya at agad siyang niyaya na pumunta doon.
Mukhang ang saya-saya nila sa venue, kahit hindi naman talaga sila nagdaraos ng wedding ceremony. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay umuwi sina Yuki at Yuno, kung saan napilitan si Yuki na ihatid siya pauwi dahil natutulog ito sa kanyang mga bisig. Kahit natatakot siya dahil sa mga naaagnas na bangkay sa isa sa mga kwarto sa bahay niya, naglakas loob pa rin si Yuki na pumunta doon. Gayunpaman, laking gulat niya nang makita niya si Akis sa bahay nito. Inihayag ni Akis na sinadya niyang ipadala sina Yuki at Yuno sa isang lokasyon kung saan maaari silang magpanggap na kasal upang matuklasan niya ang kanyang tirahan, na sa tingin niya ay lubhang kainahinala. Pagkatapos ay ipinakita ni Akis kay Yuki ang isang pinto, na siyang pintuan ng silid kung saan naroon ang mga bangkay. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, ang silid sa loob ay nabasag, at may isang butas. Pagkatapos ay tinanong ni Yuki si Yuno na kagigising lang tungkol sa kinaroroonan ng mga naaagnas na bangkay na dati ay nasa wasak na silid. Inosenteng sinabi nito na hindi niya alam kung anong bangkay ang tinutukoy nito at ito ang unang beses na pumunta si Yuki sa kanyang bahay. Nang marinig niya iyon ay nabigla siya at nagulat at the same time dahil nakabisita na siya sa bahay nito noon. Naniniwala si Akis na ang balanse ng isip ni Yuno ay napakarupok kaya binago niya ang kanyang mga alaala bilang isang mekanismo ng pagtatanggol. Samantala, sa ibang lugar, sadyang pinaghihinalaan ni Kigo sina Yuki at Yuno sa kaso ng pagpatay kay Karyoudo Tsukishima at inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin sila. Sa simula, sinadya ni Kigo na linlangan sina Yuki at Yuno para maayos ang kanyang plano na patayin ang future diary holders at maging Diyos ng oras at space para palitan si Deus Ex Machina. Siya ay lubos na ambisyoso na manalo sa laro at maging isang Diyos upang iligtas ang kanyang anak, na nagdurusa sa isang sakit na walang lunas. Nahuli sila ng isa sa mga police detective na nagngangalang Masumi Nishijima at agad silang dinala sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon, kung saan nalaman na lamang nilang sila ay pinangalanan bilang mga sospek sa pagpatay kay Karyoudo Tsukishima. Si Kigo, na dati nang nanunood kina Yuki at Yuno at higit pa o hindi gaanong nakakaalam ng kanilang kalikasan, ay dinala si Yuki sa silid ng interogasyon ng mag-isa, kung saan binalak niyang hikayatin si Yuno na gumawa ng harapang aksyon sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanyang kaligtasan. Sa silid ng interogasyon, pinilit siya ni Kigo na maglaro ng rig game ng Russian roulette gamit ang kanyang service revolver. Sa pamamagitan ng isang abiso mula sa kanyang future diary, nalaman ni Yuno na si Yuki ay nasa isang mapanganib na sitwasyon dahil siya ay pinagbantaan ni Kigo. Si Yuno, na hindi mapigilan ang kanyang galit, ay ibinagsak ang mga pulis na nagbabantay doon habang ninanakaw ang kanilang mga armas bago tuluyang pumasok sa silid ng interogasyon bago binaril ni Kigo si Yuki. Nang walang pag-iisip, agad niyang binaril si Kigo ng maraming beses, nasugatan siya ng napakamatay, at nagmamadaling dalhin si Yuki upang makatakas mula sa lugar na iyon. Kahit na nasaktan siya ng husto, mukhang masaya si Kigo dahil naayon ang lahat sa kanyang plano. Pagkatapos ng lahat, binalak niyang gawin ni Yuno ang mga krimen na ito para ma-detect ng kanyang future diary ang mga aksyon nito. Hindi man lang naisip ni Kigo na magiging kriminal si Yuki matapos aksidenteng mabaril ang isa sa mga pulis na humahabol sa kanya, kaya ngayon ay masusubaybayan na niya ang mga galaw ni Yuki sa pamamagitan ng kanyang future diary. Sina Yuki at Yuno, na sinubukang tumakas sa bubong ng gusali, pagkatapos ay naging desperado at desperadong tumalon mula sa bubong ng gusali. Gayunpaman, nailigtas ang kanilang buhay ng isang truck na nagkataong nandoon, kaya ligtas silang nakalanding sa tarpaulin ng truck. Dahil nakatakas sila, ginawa silang takas ng mga pulis at agad na nagsagawa ng malawakang paghahanap upang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Pagkatapos, si Yuki at Yuno, na naglalakad sa koridor ng ospital pagkatapos gamutin ang kanilang mga sugat, ay nagulat sa appearance ni Ryo, na agad na pinasabog ang gusali at kinuha si Yuki na hostage. Dahil sa isang hindi sinasadyang insidente, aksidenteng na-activate ni Yuki ang bomba na itinanam ni Ryo at naging dahilan upang maipit sila sa pagitan ng dalawang gumuhong sahig. Napilitan si Ryo na makipagtulungan kay Yuno, na nag-aalok ng tulong sa kanya kung handa niyang palayain si Yuki. Sa ibang lugar, dahil sa pagsabog na dulot ni Ryo, sa wakas ay nahanap ni Kigo ang kinaroroonan ni Yuki at Yuno at isinugod sa ospital. Sa kanilang pagkamatay na inihula sa lahat ng tatlong tala-arawan, nagpasya si Ryo na makipag-alyansa sa kanila at dinala sila sa silid kung saan naroon ang naghihingalong anak at asawa ni Kigo. Inihayag din niya na nakipagtulungan siya kay Kigo para e-frame silang dalawa. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang mensahe ng dead end, nagpasya siyang makipagtulungan sa kanila upang makatakas sila mula kay Kigo at sa mga pulis na nakapaligid sa lugar. Sa mga pulis na nakapalibot sa ospital, kinuha ni Ryo ang anak at asawa ni Kigo na hostage at sinubukang makipagtawaran kay Kigo, habang si Yuki ay hiniling na magbantay sa labas ng silid upang subaybayan ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng granada kay Yuki para sa pagtatanggol sa sarili kung ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanila. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan siya kay Kigo at sinubukang makipag-deal sa kanya. Nakapagtataka, tila tumanggi si Kigo na makipag-ayos, sinabi na ang kanyang anak ay mamamatay sa lalong madaling panahon, kaya nagpasya siyang manalo sa laro.
Dahil nabigo si Ryo na makipag-ayos sa kanya, na-pressure si Yuki ng mga pulis na nakapasok sa lugar at madaling mapabagsak siya. Hindi nagtagal, dumating si Kigo at sinugod si Yuki para patayin ito. Ngunit sa parehong oras, lumilitaw doon si Yuno pagkatapos makatanggap ng abiso tungkol kay Yuki na nasa panganib. Agad niyang binaril ang pulis at nakipagbarilan kay Kigo. Napagtanto ni Kigo na si Yuno ay may mahusay na kakayahan sa pagbaril, na nagpapahiwatig na siya ay hindi isang baguhan. Nang maubusan ng bala si Yuno, ginamit ni Kigo ang pagkakataon para ma-hostage si Yuki. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagmamadaling kunin ang granada ni Ryo na ibinigay kay Yuki at agad na nilapitan si Kigo at sinabing mamamatay silang tatlo kapag hindi niya pinalaya si Yuki. Sa maigting na sitwasyon, sa wakas ay pinalaya ni Kigo si Yuki at sinabihan siyang umalis doon. Gayunpaman, napagtanto ni Yuno na ito ay lahat ng pakana ni Kigo, kaya hinila niya ang grenade lever at tumakbo patungo dito. Samantala, si Ryo, na nagtakda ng time bomb, ay sumusubok na tumakas sa bintana. Gayunpaman, nakuha ni Nishijima ang aksyon at pinabagsak si Ryo. Kasabay nito ay ang tunog ng pagsabog na sinabayan pa ng paglitaw ng isang napakabulag na liwanag, na mula pala sa isang granada na pinasabog ni Yuno, na naging isang flashbang lamang na hindi nagbabanta sa buhay, at nagpapahiwatig na nakaligtas sila sa pagsabog. Ganunpaman, hindi naiwasan ng tatlo ang time bomb na ginawa ni Ryo na siyang nagwasak sa gusali. Nang makitang nakahiga si Yuki na walang magawa, nilapitan siya ni Kigo at pinalo siya ng napakalakas kaya napabagsak siya at nakita ang baril ni Kigo sa ilalim ng mga guho ng dingding. Agad na kinuha ni Yuki ang baril at itinutok kay Kigo. Gayunpaman, ginagamit ni Kigo ang walang kalaban-laban na si Yuno bilang isang kalasag, kaya naging hindi mapag-aalinlanganan si Yuki at natakot na saktan siya ng baril. Dahil ayon sa kanyang future diary, hindi tatama ang bala at tatamaan si Yuno. Samantala, sa kanyang future diary, nakatanggap siya ng dead-end message na nagpapahiwatig na siya ay mamamatay. Gayunpaman, kinumbinsi ni Yuno si Yuki na bumaril kahit na ito ay makaligtaan at hiniling sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil handa siyang mamatay upang protektahan siya. Si Yuki, na narinig ang kanyang mga salita, pagkatapos ay nagpa siya na ipagpatuloy ang pagbaril at ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Yuno hanggang sa wakas, nagawa niyang barilin si Kigo nang hindi nasaktan si Yuno. Pagkatapos nito, dumating doon sina Nishijima at Ryo, kung saan ibinunyag niya ang mga krimen ni Kigo sa pakikipagtulungan sa isang terorista, walang iba kundi siya. Itinakda rin ni Nishijima si Kigo bilang ang may gawa ng lahat ng kanyang mga krimen, pinalaya sina Yuki at Yuno mula sa kaso ng pagpatay laban kay Karyuudo Tsukushima dahil si Kigo ay napatunayang may kagagawa ng pagpatay. May nullified na diary na si Kigo, dahil siya na ang kriminal. Matapos malaman na ang kanyang pamilya ay nailigtas, hiniling niya kay Ryo na alagaan ang kanyang anak, humingi ng paumanhin kay Yuki, at sinira ang kanyang sariling tala-arawan, inalis ang kanyang sarili sa pag-iral. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lahat ng kaso na hinahawakan ni Kigo ay kinuha ni Nishijima, na nakapagbigay ng makatwirang paliwanag sa lahat, nang hindi man lang binanggit ang pagkakasangkot ni Yuki at Yuno, na ngayon ay nakalaya, habang si Ryo ay nakatakas gaya ng dati gamit ang kanyang future diary. Makalipas ang ilang araw, nakita sina Yuki at Yuno na sumasakay ng tren papunta sa kanilang pagbabakasyon at nagmamasid sa mga bituin. Pero bago makarating sa destinasyon, gusto daw niyang ipakita kay Yuki ang isang magandang lugar, kaya sinunod niya ang gusto nitong pumunta sa isang liblib na lugar. Pero pagdating niya doon, nilagyan ng droga ni Yuno si Yuki at ikinulong siya sa kung saan. Samantala, nakita ni Akis, na dati nang pinaghihinalaan si Yuno, si Nishijima, na noon ay alam ang tungkol sa future diary mula sa notebook na iniwan ni Kigo. Pagkatapos ay itinaas ni Akis ang kanyang mga hinala tungkol kay Yuno at hiniling kay Nishijima na tumulong na protektahan si Yuki. Alam na ang mga nabubuhay na future diary holders ay tina-target pa rin si Yuki para sa kanilang pagpatay, nagpa siya si Nishijima na tulungan si Akis na protektahan si Yuki. Pagkatapos nito, hinikayat niya sina Kasaka, Hanata, at Mao na magbakasyon ng magkasama sa isang lugar kung saan naghanda ng mga libreng tiket si Nishijima. Dahil hindi na nila kailangan pang gumastos sa mga gastos sa paglalakbay at tuluyan sa kanilang bakasyon, sa wakas ay pumayag si Kasaka at ang iba pa na sumama kay Akis. Ngunit pagdating nila sa lugar kung saan sila magbabakasyon, dinala ni Akis ang kanyang mga kaklase upang puntahan si Nishijima, na naghihintay sa kanila. Inihayag ni Akis at Nishijima ang kanilang plano na iligtas si Yuki, na kasalukuyang hindi alam kung nasaan. Sinabi ni Akis na nagawa nilang matanton ang huling kinaroroonan ni Yuki at Yuno, na nagtungo sa isang liblib na lugar, kung saan maraming mga abandonado at walang nakatira na mga gusali, kaya't sila ay maghiwa-hiwalay at magsimula ng paghahanap sa lugar na iyon. Sa kalagitnaan ng paghahanap, biglang nakatanggap ng mensahe si Hanata mula kay Yuki na nagsasaad ng lokasyon kung saan siya kasalukuyang naroroon. Agad na pumunta si Hanata sa lugar at sinabihan si Mao na sabihin kay Akis at Kasaka. Nang malaman iyon, inakala ni Akis na ang mensahe ay isang bitag na itinakda ni Yuno. Tumungo pa rin si Akis at ang kanyang mga kaklase sa lokasyon upang iligtas sina Yuki at Hanata.
Pagdating sa lugar na binanggit ni Hanata, si Akis na punong-puno ng pagbabantay, ay humiling kina Kasaka at Mao na mag-ingat at laging maging mapagmatsyag. Pagbukas ni Akis ng pinto ng kwarto ay naabutan niya si Yuki na nakaupo sa isang upuan at ibinaba ang ulo para hindi makita ang mukha nito. Sinubukan ni Akis na tawagan si Yuki, ngunit walang sumasagot. Napagtanto niya sa simula na ang lahat ng ito ay isang bitag, ngunit naglakas loob pa rin siyang pumasok sa silid at kumpirmahin ang kalagayan ni Yuki. Kaya naman, hiniling niya kay Kasaka na magbantay sa labas ng silid at hawakan ang pinto upang hindi sila matrap doon. Hindi nagtagal, pumasok sina Akis at Mao sa silid at nalaman na ang nakaupo sa upuan ay hindi si Yuki kundi isang manika na nakadamit tulad niya. Nang malaman iyon, pumasok ang mausisa na si Kasaka, at nagsara ang pinto ng mag-isa, dahilan upang maikulong sila sa silid. Hindi nagtagal, ilang gas cylinder ang biglang nag-spray ng nakal-alasong gas na kumakalat sa buong silid. Sa kabilang banda, tila sinusubaybayan ni Yuno si Akis at ang kanyang mga kasama, na nahulog sa kanyang bitag sa pamamagitan ng CCTV camera. Sa silid kung saan siya naruroon, nakita sina Hanata at Yuki na bunihag ni Yuno, at mukha itong natulala at nag-aalala dahil palagi itong binibigyan ng droga. Si Yuno, na nabulag sa kanyang pagmamahal kay Yuki, ay sadyang nagbihag sa kanya upang patuloy silang magkasama at hindi mapaghiwalay. Maging siya ay may balak na patayin ang sinumang humahadlang sa kanyang pananatili kay Yuki, kasama na si Akis at ang kanyang mga kaklase. Sa kabilang banda, napag-alaman ni Akis, na nakakita ng CCTV camera, na sinusubaybayan sila ni Yuno mula sa ibang lugar. Sinusubukan niyang makipag-ayos sa kanya upang palayain sila sa lugar habang binabanggit ang 3 bangkay na nakatago sa kanyang bahay. Iniimbestigahan na pala ni Akis at napag-alaman na ang 2 bangkay sa bahay ni Yuno ay mga magulang nito, habang ang isa ay hindi pa nakikilala. Binyantaan siya nito na sasabihin niya ang lahat ng katotohanan ito kay Yuki kung hindi niya ito pakakawalan. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Yuno sa banta dahil balak niyang patayin si Akis at ang kanyang mga kaklase sa lugar na iyon, at kung sila ay mamatay, hindi na malalaman ni Yuki ang impormasyon tungkol sa 3 bangkay. Hindi nagtagal, si Kasaka, na nagsisimula ng magpanik at frustrated tungkol sa kamatayan na maaaring malapit nang dumating sa kanya, ay biglang nakatanggap ng abiso tungkol sa kanyang hinaharap sa kanyang cellphone. Sa katunayan, binanggit sa abiso kung paano nakatakas si Kasaka sa silid at nagtungo sa silid ni Yuno upang kunin ang susi at palayain ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto na ang abiso ay ang future diary, agad siyang inutusan ni Akis na gawin ang lahat ng eksakto tulad ng nakasaad sa mensahe ng abiso upang makatakas sila mula sa lugar na iyon. Sinunod ni Kasaka ang sinabi ni Akis at tuluyang nakarating sa kinaroroonan ni Yuno, kung saan natagpuan din niya sina Hanata at Yuki. Hindi man lang nagulat si Yuno na nakita ang pagdating niya na para bang inasahan niya ito. Gayunpaman, ang nakakagulat kay Kasaka ay hindi niya ito nakikilala, na nagpapahiwatig na hindi rin niya kilala si Hanata at ang iba pa. Si Yuno pala ay may hawak na 2 susi, ang isa ay ang susi ng panel door kung saan nakakulong sina Akis at Mao, habang ang isa naman ay ang susi ng kadena na nagbibigkis kay Yuki. Inihagis niya ang chain lock sa sahig habang ang panel door lock ay inihagis sa ere para makaabala kay Kasaka. Nagmamadaling kinuha ni Kasaka ang susi ng pinto ng panel, binuksan ang pinto sa silid kung saan nakakulong sina Akis at Mao, at pinalaya sila. Ngunit, kasabay nito, kumuha ng crossbow si Yuno at agad na nagpaputok ng palaso upang masugatan ang binti ni Kasaka. Sa kabilang banda, si Yuki, na sa wakas ay nagising mula sa droga, ay nagawang makalaya sa tulong ni Hanata, na palihim na kinuha ang chain key na nakalatag sa sahig. Galit na galit siya nang malaman niya ang ginawa ni Yuno sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaklase at sinampal siya sa mukha. Kinalagan niya si Hanata at inilayo si Kasaka sa lugar na iyon, iniwan si Yuno na sobrang bigo dahil nagpasya siyang iwanan siya doon. Pagkatapos noon ay umuwi na sila kasama si Nishijima. Habang nasa daan, nagtataka si Yuki tungkol sa pagkuha ni Kasaka ng future diary at ipinapalagay na maaaring sinadya ni Deus na magdagdag ng mga kalahok sa nakamamatay na laro. Pagkalipas ng ilang araw, si Yuki, na nakauwi na, ay nakatanggap ng mensahe mula kay Deus tungkol sa 8th future diary holder, na maaaring mag-host at magpadala ng mga hula sa mga blog ng kanyang mga apprentice sa pamamagitan ng isang server. Ipinaliwanag din ng impormasyon si Kasaka, na biglang nakakuha ng future diary. Kinabukasan sa paaralan, ipinaliwanag ni Yuki ang mga kakayahan na taglay ng 8th future diary holder at hiniling kay Kasaka na ibigay ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay sinira ni Yuki ang cellphone ni Kasaka, at ito ay naging maayos, na nagpapahiwatig na ang future diary sa kanyang cellphone ay hindi totoo. Higit pa rito, ipinalagay ni Yuki na ang future diary na pagmamay-ari ng 8th ay isang server na maaaring magpadala ng future diary sa sinumang gusto niya. Gayunpaman, dahil nag-aalala siya na maaaring gamitin ang cellphone ni Kasaka para subaybayan ang kanilang kinaroroonan, napilitan siyang sirain ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yuki ng notification sa kanyang future diary na nagpapaalam sa kanya na magkakaroon ng pag-atake sa kanya sa loob ng susunod na 3 araw.
Sinabi sa kanya ni Akis at ng kanyang mga kaklase, na nakakaalam nito, na handa silang tulungan siya. Pagkatapos ay gumawa si Akis ng plano kasama si Nishijima. Dadalhin nila si Yuki sa mansyon ni Kusaka para protektahan siya at labanan ang mga pansamantalang may-ari ng future diary holders, na sasalakay sa kanya. Ang plano ni Akis ay akitin ang mga apprentice, pagkatapos ay i-deactivate ang cellphone tower ng lugar malapit sa mansyon ng Kusaka at putulin ang kanilang koneksyon sa server ng 8th future diary holder. Gayunpaman, nang i-activate na ni Yuki ang remote control para putulin ang signal, may biglang nagpatay ng kuryente, kaya hindi gumana ang remote control. Akala ni Yuki at ng kanyang mga kaklase ay naisip na ng future diary holders ang kanilang plano. Ngunit lumalabas na ang nagpatay ng kuryente ay si Yuno, na lumitaw doon upang protektahan si Yuki. Si Akis, na ayaw na masira ang kanyang plano, ay agad na inutusan si Yuno na sumama sa kanila at protektahan si Yuki. Dahil natanggal na ni Yuno ang cable ng kuryente, napilitan sina Akis at Kusaka na pumunta sa cellphone tower para manu-manong tanggalin ang signal. At napilitang itali ni Yuki ang mga kamay ni Yuno. Hindi nagtagal, ang dalawang pansamantalang may-ari ng future diary, isang lalaking nagngangalang Marco Ikusaba at ang kanyang kasintahang si Ai Makami, ay nagawang pasukin ang mansyon ni Kusaka at na-corner ni si Yuki at ang kanyang mga kaibigan, hanggang sa wakas, napilitan siyang kalagan ang mga kamay ni Yuno upang ito ay lumaban sa magkasintahan. Sa kabilang banda, nagawa ni Akis at Kusaka na i-disconnect ang signal ng manual, kaya hindi magamit ni Marco at Ai ang future diary na nakuha nila mula sa 8th. Ngunit ang nakakagulat, sila pala ang 7th future diary holders na may exchange diaries, na nag-uulat sa hinaharap ng isa't isa. Biglang nasangkot si Yuno sa isang matinding labanan laban sa magkasintahang may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Si Ai, na bihasa sa paggamit ng mga kutsilyo sa labanan, ay tila nabigla kay Yuno, na lalong sabik na talunin sila pagkatapos siyang purihin ni Yuki. Nang maging desperado na sina Marco at Ai, nagpasya silang umalis sa lugar. Naisip ni Yuki na sumuko na ang magkasintahan. Ngunit sa katotohanan, nais nilang isagawa ang kanilang susunod na plano na sunugin ang lugar. Dahil nahuli sa apoy, agad na nanghina sina Yuno at Yuki, at sinamantala ito ng magkasintahan para pabagsakin ang dalawa at nakawin ang kanilang mga cellphone. Matapos ang insidente ng pag-atake, isinugod sila sa ospital para sa intensive care. Kahit na hindi sila pinapatay ni Marco at Ai, labis pa rin ang pag-aalala ni Yuki dahil hawak na ngayon ng magkasintahan ang kanilang mga cellphone at ni Yuno, kung saan maaari nilang sirain ang mga ito para maalis ang mga ito. Gayunpaman, naisip ni Yuki na maaaring may pinaplano ang magkasintahan sa kanilang mga cellphone ni Yuno dahil hindi pa nila sinisira ang mga ito hanggang ngayon. Malungkot pala ang nakaraan ni Marco at Ai, at hindi ito kasing ganda ng mga moments ng intimacy na palagi nilang ipinapakita sa iba. Sila ay mga bata na iniwan ng kani-kanilang mga magulang. Dahil doon, nagkakaintindihan at nagpoprotekta sila sa isa't isa habang nasa iisang bahay ampunan. Dahil sa miserable ang buhay nila, sinubukan pa nilang tapusin ang kanilang buhay dahil hindi nila kinaya ang lahat ng paghihirap na kanilang pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpasya silang mabuhay at harapin ito ng magkasama hanggang sa wakas ay makuha nila ang future diary na maaaring mahulaan ang hinaharap para sa kanilang dalawa. Bumalik kay Yuki, na ginagamot sa ospital, nagulat siya sa appearance ni Ryo na nakabalat kayo bilang isang nurse upang makakuha ng impormasyon tungkol sa 7th future holders. Dagdag pa rito, tila balak niya itong sanayin na pagbutihin ang kanyang mga pisikal na kakayahan para at least maprotektahan niya ang kanyang sarili at hindi umasa kay Yuno. Ngunit pagkatapos, ang ama ni Yuki, si Kuro Amano, ay dumating upang bisitahin si Yuki. Mukhang nagulat siya sa pagdating ng kanyang ama dahil hindi na bumisita si Kuro kay Yuki pagkatapos ng hiwalayan nila ni Rhea, at naisip niya na pinabayaan siya ni Kuro at ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi naghinala si Yuki nang biglang bumalik ang kanyang ama na matagal nang nawala at napakabait sa kanya. Mukhang na-enjoy niya ang moment of together kasama ang kanyang ama na sobrang na-miss niya. Habang nagsasanay sa pisikal sa pamamagitan ng pagtakbo sa isang marathon kasama ang kanyang ama, sa wakas ay natuklasan ni Yuki na ang kanyang mga magulang ay napilitang magdiborsyo dahil ang kanyang ama ay may utang at ayaw niyang mabigatan ang kanyang pamilya. Nang malaman ito, na-touch si Yuki dahil handang magsakripisyo ang kanyang ama para sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, si Kuro, na nagpas siyang umuwi muna, ay talagang pumasok sa treatment room ni Yuki upang hanapin ang kanyang mga gamit. Hinahanap niya ang cellphone ni Yuki sa utos ng isang taong nangako na babayaran niya lahat ng utang niya kapag nagawa niyang sirain ang cellphone ni Yuki. Si Yuno, na pinaghihinalaang si Kuro sa simula, ay lihim na pinagmamasdan siya mula sa malayo at sa wakas ay nalaman niyang may masamang intensyon siyang sirain si Yuki, na walang iba kundi ang kanyang sariling anak. Alam din niya na ang taong nagsabi kay Kuro na sirain ang cellphone ni Yuki ay walang iba kundi ang 11th future diary holder. Dahil doon, sinubukan ni Yuno na patayin si Kuro sa iba't ibang paraan ngunit agad itong hinarang ni Yuki, kaya't ibinunyag niya ang pakikipag-usap ni Kuro sa 11th, kung saan bibigyan siya ng pera upang mabayaran ang kanyang utang kung nagawa niyang sirain ang cellphone ni Yuki.
Hindi nagtagal, nakatanggap si Yuno ng tawag mula kay Marco, na nagpaalam sa kanya na nalaman niya ang tungkol sa 9th and the 11th future diary holders sa pamamagitan ng cellphone ni Yuki, na maaaring mahulaan ang lahat ng galaw ni Yuki at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ginamit pala ni Marco at Ai ang future diary ni Yuki para makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang may hawak ng future diary. Dahil si Kuro ang tanging tao na may impormasyon tungkol sa 11th, inutusan ni Marco si Yuno na dalhin si Yuki at ang kanyang ama sa isang inabandonang commercial tower para sa isang exchange. Pagdating doon ay naghihintay na sina Marco at Ai sa kanilang pagdating, nakasuot ng damit pangkasal. Pagkatapos ay inilagay niya sa mesa ang mga cellphone ni Yuki at Yuno at ibinagsak si Kuro habang hinahamon si Yuki na makipaglaban sa kanya. Kahit na wala siyang sapat na pisikal na lakas para labanan si Marco, sumusulong pa rin si Yuki para iligtas ang kanyang ama. Sa kalagitnaan ng kanilang laban ay biglang bumangon si Kuro at sinira ang cellphone ni Yuki. Nang makita iyon, agad na nanghina si Yuki at naisip na mamamatay na siya. Pero hindi pala cellphone niya ang cellphone kundi isang peking cellphone na inihanda ni Marco para mabuhay pa si Yuki. Samantala, sa wakas ay nalaman ni Yuno na ang kanilang mga cellphone ay nakatago sa isang bouquet ng mga bulaklak na hawak ni Ai, kaya nagmadali siyang salakayin si Ai at nakuhang muli ang kanilang mga cellphone. Ngunit si Ryo, na sinusubaybayan ang mga galaw ni Yuki mula sa simula, ay naglunsad ng kanyang aksyon sa pamamagitan ng pagpapasabog sa gusali. Si Yuki, na muntik nang mahulog mula sa taas dahil gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan, sa wakas ay nagawang iligtas ni Yuno, na sakto namang dumating para hawakan ang kanyang kamay. Nang makita sina Marco at Ai na sinusubukang tumakas, inanyayahan ni Yuno si Yuki na habulin sila at gumawa ng plano upang talunin ang magkasintahan. Pagdating sa tuktok ng tore, nagawa ni Yuno na harangin sina Marco at Ai, na sinusubukang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon gamit ang parachute na inihanda nila. Dahil alam niyang hindi nila kayang labanan si Marco at Ai nang sabay, gumawa ng plano si Yuno na paghiwalayin silang dalawa. Nang iwan ni Marco si Ai para hanapin ang kinaroroonan ni Yuki, bigla itong lumabas sa pinagtataguan at pinaputukan ang cellphone ni Ai. Gayunpaman, sumablay ang pag-atake, kaya't nilaslas ni Yuno ang leeg ni Ai. Nang muling sumabog ang bomba at bumagsak ang kisame, balak niyang tumakas mula roon sa pamamagitan ng parachute kasama si Yuki. Ngunit agad na inagaw ni Kuro na kararating lang doon ang parachute kay Yuno at tumakas bago tuluyang gumuho ang gusali. Samantala, sa labas ng gusali, nagsimulang dumating ang mga pulis upang isecure ang lugar mula sa mga residente na curious kung ano talaga ang nangyari. Sa gitna ng maraming tao, nakita ng nanay ni Yuki na si Rhea si Yuki, na alam niyang siya ang nasa malapit ng gumuho na gusali. Ngunit pagkatapos, nakita ni Rhea ang kanyang dating asawa, na tumalon gamit ang isang parachute mula sa gusali at lumapag sa isang lugar. Sinugod ni Rhea si Kuro at pinilit itong sabihin dito ang nangyari kay Yuki. Gayunpaman, naiinis siya sa pilit nitong pinipilit na isuko ang sarili sa pulis, kaya sinaksak siya nito. Kasabay nito, sina Yuki, Yuno, at Ai ay nakaligtas sa pagsabog, ngunit sila ay nakulong sa loob ng mga guho ng gusali. Sinubukan ni Marco na ilipat ang mga guho na nakakulong sa kanilang lahat upang mailigtas ang kanyang pinakamamahal na kasintahan. Nagawa niyang iligtas sila, ngunit niyakap nila ni Ai ang katapusan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagyakap sa isa't isa, kasama ang isang dead-end message na lumabas sa kanilang mga cellphone, habang si Yuki ay nakatakas kasama si Yuno gamit ang parachute na ibinigay ni Marco. Matapos makalapag ng ligtas sa isang palaruan, nakatanggap si Yuki ng balita tungkol sa kanyang ina, na pumanaw na. Tila nalungkot siya sa pagkamatay ng kanyang ina at piniling magkulong sa kanyang silid at punan ang mga dingding ng kanyang silid ng mga larawan ng kanyang ina, na mahal niya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Deus na buhayin ang kanyang ina, ngunit ipinahayag ni Deus na siya ay namamatay at ang kanyang mga kapangyarihan ay kumupas, na nagpapaliwanag na ang lahat ng pag-iral ay babagsak maliban kung ang isang kahalili ay matutukoy sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Murmur kay Yuki na mayroong isang paraan upang iligtas si Rhea, kahit na ang paraang iyon ay medyo mahirap gawin. Pagkatapos noon, nakatanggap si Yuki ng mensahe sa kanyang cellphone na nagsasabi sa kanya tungkol sa taong pumatay sa kanyang ina, walang iba kundi si Kuro. Kasabay nito, dumating si Kuro sa bahay ni Yuki na sugatan. Agad siyang hinarap ni Yuki sa pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, sinabi ni Kuro na walang katibayan ang makapagpapakulong sa kanya para sa pagpatay kay Rhea. Gayunpaman, determinado si Yuki na hanapin ang ebidensya at panagutin ang kanyang ama sa kanyang mga aksyon na pumatay sa kanyang pinakamamahal na ina. Si Yuki ay lihim na nag-espiya sa mga galaw ng kanyang ama upang mahanap ang ebidensya. Nang makita ang sinseridad ni Yuki sa pagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina, sa wakas ay inamin ni Kuro ang lahat ng kanyang mga aksyon at nangakong isusuko ang kanyang sarili sa pulisya pagkatapos niyang tuparin ang kanyang pangako kay Yuki na dadalhin siya sa isang stargazing trip. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakipag-ayos na siya sa kanyang ama, at naghanda na silang magbakasyon. Sa kasamaang palad, biglang may isang security guard na lumapit kay Kuro at sinaksak ito hanggang sa mamatay.
Galit na galit si Yuki, na nakasaksi sa pangyayari sa harap ng kanyang mga mata, kinawakan ng kutsilyong nakaipit sa dibdib ng kanyang ama, at sinaksak ang security guard. Muling naalala ni Yuki ang mga salita ni Murmur tungkol sa kung paano ililigtas ang kanyang ina, kung saan iminungkahi lamang ni Murmur na manalo siya sa laro at maging Diyos ng oras at space kapalit ni Deus Ex Machina. Ipinaliwanag niya na magagawa ni Yuki ang anumang gusto niya sa pamamagitan ng pagiging isang Diyos, kabilang ang pagbuhay sa mga patay. Kaya naman, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang na pinatay, determinado si Yuki na patayin ang future diary holders para maging Diyos siya at buhayin ang lahat. Si Yuno, na dumating doon, ay tila humanga sa napakalaking pagbabago kay Yuki at malugod siyang tutulungan na maisakatuparan ang kanyang nais, kahit na nangangahulugan ito na kailangan din niyang mamatay dahil siya ang may hawak ng future diary. Pagkalipas ng 5 araw, sa pagpupulong ng mga nabubuhay na future diary holders, agad na ipinahayag ni Yuki ang kanyang pagnanais na manalo sa laro at ibunyag ang pagkakakilanlan ng 11th future diary holder, na responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, kung saan lumalabas, ang pang-11 ay walang iba kundi ang mayor ng Sakurami City, si John Bolts. Bukod dito, nalaman din ni Yuki na ang ika-8 ay si Kamado Yoshita, ang babaeng may-ari ng Mother's Home Orphanage, kung saan lumaki sina Marco at ay matapos silang iwanan ng kanilang mga magulang. Dahil alam niyang nagdeklara na siya ng digmaan sa mga nabubuhay pang future diary holders, plano ni John na makipag-alyansa kay Kamado dahil ang kanyang future diary ay maaaring gumawa ng maraming tao na magkaroon ng future diary, na lubos na makikinabang kay John. Gayunpaman, alam na nina Yuki at Yuno ang tungkol sa plano, at ang dalawa ay kumilos muna at sa wakas ay nagawang makipag-alyansa kay Kamado. Sina Yuki at Yuno, na tinulungan ng mga apprentice ng future diary ni Kamado, ay nagplanong maglunsad ng pag-atake kay John, na nasa isang convoy. Nagawa nilang patayin ang kanyang mga bodyguard, ngunit malamang na inaasahan ni John ang pag-atake at pagkatapos ay pinaandar ang signal jammer sa kanyang sasakyan, dahilan upang mawalan ng signal connection ang mga apprentice ni Kamado at nahirapan silang makagalaw. Sa gulat, pinatay ni Yuki at Yuno ang mga apprentice ni Kamado dahil ang tunay nilang layunin ay patayin ng sabay-sabay ang ika-8 at ang ika-11. Gayunpaman, nakatakas si Kamado sa pamamagitan ng pagsakay sa kotse ng 11th na dumating upang iligtas siya. Hindi lang nakatayo, sinugod nila ang sasakyan hanggang sa tuluyang makorner sina John at Kamado. Kasabay nito, dumating si Uryu kasama si Akis, na pagkatapos ay ibinunyag na ang isang bangkay na hindi pa nakikilala ay ang tunay na Yuno Gasai, na nangangahulugan na si Yuno Gasai, na matagal na niyang kilala, ay isang impostor. Sa kabila ng pag-alam sa katotohanan tungkol kay Yuno, tila wala itong pakialam at ipinahayag ang tiwala nito sa kanya habang nakayakap dito. At dahil sa hidwaan ni Yuki at Akis, tuluyang nakatakas sina John at Kamado. Makalipas ang ilang sandali, nagtulungan sina John at Kamado upang talunin si Yuki sa pamamagitan ng pagkonekta ng Kamado's Future Diary, isang server, sa Holon. Ang supercomputer na ito ay may hawak na mga user account ng bawat mamamayan ng lungsod, na ginagawa silang kanyang mga apprentice, kaya hindi malayang makakagala sina Yuki at Yuno dahil lahat ng gumagamit ng cellphone sa lungsod ay naging mga may hawak ng Future Diary. Samantala, si Uryu, na alam na ang plano mula kay Nishijima, ay isa pala sa mga bodyguard ni John. Sa tulong ni Nishijima, nagawa niyang makalusot sa lokasyon kung saan naroon si Holon at sinubukang sirain ang supercomputer. Gayunpaman, ang kanilang mga galaw ay natuklasan ni John, na mayroong future diary, na maaaring hulaan ang hinaharap ng lahat ng mga may hawak ng future diary, parehong orihinal at ang mga nakakuha nito mula sa server ni Kamado. Dahil doon, agad na naging desperado sina Uryu at Nishijima. Maging si Nishijima ay kinailangang mamatay dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay para protektahan siya. Kasabay nito, kalaunan ay nahuli ng mga tauhan ni John sina Kasaka, Hanata, at Mao, na naroon din upang tulungan sina Uryu at Nishijima. Ngunit pagkatapos, si Yuki, na sinusubaybayan ang mga galaw ni Uryu at Nishijima, sa wakas ay nakarating doon at nailigtas si Uryu bago siya patayin ng mga tauhan ni John. Dahil alam niyang nahuli ang kanyang mga kaklase, hiniling ni Yuki kay Yuno na palayain sila habang siya at si Uryu ay susundan si John. Gayunpaman, alam na ni John na papunta na si Yuki, pagkatapos ay nagkulong siya sa isang double-door bank vault sa Gasai Bank, na maa-unlock lang sa pamamagitan ng retina scan ng kanyang sarili, mga magulang ni Yuno, o ang tunay na Yuno. Dahil hindi na maalis ni Yuki si Bolts, si Uryu ay nagsimulang manghunting sa kanya, inaalala kung paano siya nawala ng kanyang mga magulang sa gitnang silangan noong bata pa siya at lumaki sa ilalim ng patuloy na banta ng kamatayan. Sa isang tense na showdown, nakuha ni Uryu ang isang malinaw na pagbaril kay Yuki ngunit nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa tabi niya, hinayaan siyang barilin siya sa katawan. Pagkatapos ay voluntaryong sinisira ni Uryu ang kanyang tala-arawan upang pasabugan ng isang bomba na na-trigger ng kanyang kamatayan, na nagbabalak na sirain ang vault para kay Yuki, ngunit ang vault ay nakatiis sa pagsabog. Kasabay nito, pinalaya ni Yuno sina Hanata, Mao, at Kasaka at pumunta para patayin si Kamado, ngunit pinigilan siya ni Akis.
Hindi gustong mag-aksaya ng oras, sinugod ni Yuno si Yuki, na mukhang bigo dahil hindi niya mabuksan ang bakal para patayin ang 11th na nagtatago doon. Gayunpaman, kahit na sinabi ni Akis na si Yuno ay isang impostor, nabuksan niya ang pinto ng Iron Vault sa pamamagitan ng isang retina scan, na ikinagulat ni John at Yuki. Matapos matagumpay na mabuksan ang safe, pumasok si Yuno at agad na pinatay si John. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagulat sina Yuki at Yuno sa paglitaw ng mga maiitim na vortex sa buong lungsod dahil sa nauubos na lifespan ni Deus. Sinabi niya kay Yuki na pinigilan siya ni Akis na patayin si Kamado habang inuudyukan si Yuki na hindi magtiwala sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, tumungo sila sa lugar ni Akis upang patayin si Kamado, ngunit natagpuan lamang nila si Akis na sinusubukang ibunyag ang katotohanan tungkol kay Yuno kay Yuki. Bago magpaliwanag si Akis kay Yuki, agad na sinalakay ni Yuno si Akis at hiniling na hanapin ang kinaroroonan ni Kamado. Nakapagtataka, maaaring pabagsakin siya ni Akis at iginiit na sasabihin niya kay Yuki ang totoo tungkol sa kanya. Gayunpaman, sinira ni Yuno ang kanyang sariling lalamunan, pagkatapos ay tinawag si Yuki at nagsinungaling sa kanya sa pagsasabing sinubukan siya ni Akis na patayin siya at ang kanyang mga kaklase, na nagplanong ipagkanulo siya. Dahil sa galit at takot, binaril ni Yuki sina Hanata, Mao, at Kisaka at naniniwala pa rin siya na mabubuhay niya sila pagkatapos maging isang Diyos. Sa wakas ay dumating si Akis at binalaan si Yuki na plano ni Yuno na patayin siya sa pinakadulo upang manalo sa laro. Pagdating ni Yuno, hinalikan ni Akis si Yuki, na nagpakilig kay Yuno. Nagsimulang maglaban sina Akis at Yuno, at nagawang basagin ni Akis ang kanyang cellphone. Habang pinapatay ni Yuno si Kamado, isang naghihingalong Akis na alam na totoo ang unang tala-arawan na sinira niya, bigla siyang nagkaroon ng epiphany tungkol kay Yuno. Dahil hindi na siya makapagsalita, nagsusulat siya ng mensahe sa kanyang cellphone at ipinakita ito kay Yuki, na nagpapahintulot kay Yuno na tapusin siya habang si Deus ay nagsisimula ng bumagsak. Pagkatapos ng kamatayan ni Kamado, ang tanging nakaligtas sa future diary holders ay sina Yuki at Yuno. Nang maglaon, ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa hula ng kanyang diary na magiging sila sa araw na yon. Sa paglipas ng mga araw, sa huli ay inamin ni Yuki sa kanyang sarili na malamang na nagsasabi ng totoo ang kanyang mga kaibigan habang inaalala niya ang mga pangyayaring naganap sa lungsod. Dahil hindi maintindihan ni Yuki kung bakit magsisinungaling si Yuno sa kanya tungkol sa posibilidad na mabuhay muli ang mga tao, nagpasya siyang kunin ang katotohanan mula sa kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa hula ng kanyang tala-arawan noong isang araw. Ginagawa niya ang isang nakakatuwang bagay sa kanyang bahay. Hinarap niya ito kung bakit siya magsisinungaling sa kanya, at tumugon siya sa pagsasabing gusto lang niya itong aliwin at hilingin sa kanya na patayin siya. Nang marinig iyon, tumanggi si Yuki at sa halip ay nagmumungkahi na sila ay mamatay ng magkasama. Gayunpaman, nang magsalita si Yuki tungkol sa mensahe ni Akis, inatake siya ni Yuno at hayagang sinabi na papatayin niya siya para manalo sa laro at maging kahalili ni Deus. Sinubukan ni Yuki na tumakas sa lugar na iyon, ngunit sa halip, nakatagpo niya si Murmur, na agad siyang itinulak sa isang malaking butas sa bahay ni Yuno. Si Yuki, na nakakuha ng pangitain mula kay Murmur, sa wakas ay nalaman ng tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yuno, na naging panalo sa nakaraang laro at naging Diyos ng oras at kalawakan. Ipinakita kay Yuki ang kanyang sarili at si Yuno, na siyang mga huling kalahok sa nakaraang laro ng kaligtasan, na para sa kaganhawahan ay tatawagan bilang unang mundo. Sa unang mundo, sina Yuki at Yuno ay sumang-ayon na wakasan ang kanilang buhay ng magkasama sa halip na patayin ang isa't isa, ngunit pineke niya ang kanyang kamatayan, sa pag-aakalang maibabalik niya ito bilang isang Diyosa. Nang matuklasan niyang hindi niya maibabalik ang mga kaluluwa sa totoong buhay, naglakbay si Yuno pabalik sa nakaraan at pinatay ang kanyang sarili sa ikalawang mundo na ito, na pumalit sa kanya. Natarante dito, umalis si Yuki sa mga pangitain at hinarap ang unang mundo na si Yuno. Habang tumataas ang Cathedral of Causality, ipinahayag ni Yuno ang kanyang pagkasuklim sa kung paano pinipigilan ng sitwasyong ito sila ni Yuki na mabuhay ng magkasama. Sinabi niya na dahil hindi siya papatayin ni Yuki, papatayin niya ito at maglalakbay muli sa nakaraan upang makilala ang isa pa. Kasabay nito, inilaglag ni Murmur si Yuki at papatayin siya. Ngunit pagkatapos, biglang lumitaw si Uryo doon at agad siyang iniligtas. Hindi lamang muling binuhay ni Deus, si Uryo ay nakakuha ng kaunting kapangyarihan ng Diyos para tulungan si Yuki dahil napagtanto ni Deus na si Murmur ay nasa panig ni Yuno at gusto niyang siya ang maging panalo sa laro. Gamit ang kanyang banal na kapangyarihan, kayang pantayan ni Uryo ang kapangyarihan ni Murmur. Nakaramdam ng pressure sa presensya ni Uryo, na may parehong banal na kapangyarihan gaya ng kanyang sarili, sa wakas ay dinala ni Murmur si Yuno sa Third World, kung saan papatayin niya ang Third World na si Yuno tulad ng ginawa niya sa nakaraang mundo. Nang malaman na si Yuno ay nagnanais na patayin ang kanyang nakaraan sa mundo, si Yuki ay nagmamadaling pumunta sa kanyang bahay kasama si Uryo. Nang matagpuan niya ang Third World na si Yuno ay inabuso at ikinulong sa isang holo, tumawag siya ng ambulansya, sa kabila ng mga babala ni Uryo tungkol sa pakikialam sa nakaraan. Sa parehong oras, dumating sina Yuno at Murmur kasama ang Third World Rhea at hinastage si Kuro.
Tumakas sina Uryu at Yuki kasama ang Third World na si Yuno habang tinuturuan siya na hindi kanya ang mga magulang sa Third World. Dumating ang isang ambulansya sa bahay ni Yuno kasama ang ama ng Third World na si Yuno, si Ashio Gasai. Bagamat isa siyang mas mapagmalasakit na lalaki sa mundong ito, handang kumilos sa kumpirmasyon na inaabuso ng kanyang asawa si Yuno, kailangan niyang saksakin siya nang nagsimula itong maghinala sa kanya. Pagkatapos nito, ibinaba ni Uryu si Yuki at ang Third World Yuno sa paaralan at tumawag sa Third World Kigo, na nagbabala sa kanya tungkol sa sakit ng kanyang anak. Iniiwasan ni Yuki ang mga pag-atake ni Yuno at Murmur, sinusubukang kumbansihin si Yuno na bumalik sa ikalawang daigdig at mamuno bilang diyosa nito. Gayunpaman, si Yuno ay napunit sa pagitan ng kanyang damdamin para kay Yuki at ang hindi maiiwasang pagkawasak ng ikalawang mundo maliban kung ang isa sa kanila ay mamatay. Siya ay nagpasya na bitagin siya sa isang ilusyonaryong ideal na mundo kung saan ang kanyang mga magulang ay buhay, at siya ay hindi kailanman umiral. Di nagtagal pagkatapos, bumalik si Uryu at nakipaglaban kay Murmur, ngunit nabigla siya nang ilabas ni Yuno ang isang selyo sa kapangyarihan ni Murmur. Samantala, sa ilusyonaryong mundo, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yuki na nahulog ang loob niya kay Yuno dahil siya ang naging taga-suporta nito sa buhay. Matapos talunin ni Murmur si Uryu at si Yuki ay nakulong sa kanyang ilusyonaryong ideal na mundo, ipinagpatuloy ni Yuno ang kanyang misyon na patayin ang Third World na si Yuno. Gayunpaman, nang sasaksakin na niya ang kanyang sarili, dumating si Ashio at ang kanyang asawang si Seika. Agad nilang iniligtas ang Third World na si Yuno, kahit na handang isakripisyo ang kanilang sarili para protektahan ang kanilang anak na babae. Kasabay nito, dumating ang Third World Kigo at agad na tinutukan ng baril si Yuno habang iniligtas ni Nishijima si Uryu. Samantala, naalala ni Yuki si Yuno at nakalaya mula sa ilusyonaryong mundo habang pinakawalan ng Second World Murmur, na nakulong ng kanyang First World na sarili, para gayahin siya. Nahaharap sa pagmamahal ni Yuki at sa nagkakaisang pamilya ng sarili niyang Third World, nawala ang desisyon ni Yuno na patayin silang lahat, at nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. Ang isang natakot na Yuki ay idineklara na nagwagi sa larong survival ng Second World Murmur at bumalik siya sa pamamagitan ng isang vortex. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yuki at Uryu ay nagdulot ng positibong epekto ng domino na nagpabago sa hinaharap ng bawat may hawak ng tala-arawan sa hinaharap. Nang mabasa ng hindi kumpletong tala-arawan ni John ang mga resulta sa tala-arawan ni Yuki, itinawag niya ang kanyang pakikipagsosyo kay Deus, na kinansela ang laro ng kaligtasan, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang matukoy ang kanyang kahalili. Habang masayang namumuhay si Kigo kasama ang kanyang asawa at anak, na sa wakas ay gumaling na, sinimulan ni Nishijima ang isang masayang buhay may asawa kasama si Uryu at may 2 anak. Hindi lang si Uryu kundi si Ai ay namumuhay din ng masayang kasal kasama si Marco at ngayon ay nagdadalang tao na sa kanilang unang anak. Sa kabilang banda, mukhang masayang masaya si Risyuk sa presensya ng kanyang mga magulang, na mahal siya. Gayun din, sina Tsubaki, Kamado, at ang iba pang future diary holders ay namumuhay ng masaya. Maging si Yuno ay nakatagpo rin ng kaligayahan sa piling ng kanyang mga magulang, na mahal siya, at maraming kaibigan na nagmamalasakit sa kanya, bagamat pakiramdam niya ay tila may nakalimutan siya. Gayunpaman, nang nakuha ng lahat ang kanilang kaligayahan, si Yuki ay mukhang bigo dahil siya ay naging Diyos ng oras at kalawakan, na pinalitan si Deus Ex Machina. Habang lumilipas ang 10,000 taon sa ikalawang daigdig, nagdadalamati pa rin siya sa pagkamatay ni Yuno sa kanyang walang laman na universo, tinatanggihan na lumikha ng anuman bilang Diyos nito. Walang pagod na sinubukan ni Murmur na aliwin si Yuki, ngunit walang epekto, dahil nanatili lang itong nakatitig sa huling entry ng kanyang cellphone. Gayunpaman, ang huling entry ay nagbabago at nagpapahiwatig na kahit papaano ay buhay pa si Yuno. Pagkalipas ng 2 taon, hindi mapalagay si Yuno sa Third World nang tumambay siya sa beach kasama sina Hanata Hino, Maunun Osaka, Oji Kosaka, Aro Akis, at Risyuk Haoju sa summer camp. Sa Cathedral of Causality, tinanggihan ni Uryu ang alok na maging kahalili ng Deus Ex Machina sa Third World, habang si John Bolts Bacchus ay paulit-ulit na nakikipag-ugnayan kay Deus at nagmumungkahi ng mga bagong ideya para sa Battle Royale, ngunit pinabalik ng isang hinamak na Deus si John bago siya pinayagang matapos sa kanyang mga paliwanag. Pagkatapos, sinabi ni Deus kina Minan at Murmur na ang bond sa pagitan nina Yuki at Yuno ay sapat na malakas upang magpatuloy sa lahat ng 3 magkahiwalay na mundo. Samantala, sa gabi bago matulog, tinitingnan ni Yuno ang kanyang cellphone at pakiramdam niya ay may nakalimutan siyang isang mahalagang bagay. Pagkatapos umalis ni Yuno sa kanyang mga kaibigan mula sa summer camp, uuwi siya mamaya sa gabi ng ika-27 ng Hulyo. Nakarinig siya ng boses sa kanyang ulo at ini-teleport sa Cathedral of Causality sa hating gabi na may pagnanais na makita ang isang tao. Sa tulong at pagganyak mula kina Uryu at Akis, nakarating si Yuno sa gitnang tore at nahanap ang nakakulong na First World Murmur, na nagbibigay sa kanya ng mga alaala ng First World na si Yuno na nakaimbak sa anyo ng isang hiyas. Habang natatamo ni Yuno ang mga alaala ng kanyang ibang sarili, napili siya bilang Diyosa ng ikatlong daigdig, na lumikha ng landas patungo sa ikalawang mundo at sa wakas ay muling nakipagkita kay Yuki.
Pumasok siya sa puntong nagbabago ang kinabukasan ni Yuki sa kanyang cellphone. Magkayakap sila habang naghahanda upang tuparin ang pangako nilang magkasamang mag-stargaze. Ito na ang katapusan ng anime na ito. Ang moral na matututuhan sa anime series na ito ay ang labis na anumang bagay ay hindi maganda at magdadala ng paghihirap sa ating sarili at sa ating paligid. Kahit na ang pag-ibig ay isang magandang gawin, ang sobrang pagmamahal sa mga tao ay tiyak na may masamang epekto sa atin dahil kung tayo ay magiging masyadong dependent sa kanila, tayo ay magiging masyadong possessive sa tao na iyon.